to Sex! Chika Hands started! May guest tayo. Yes! Naman yan, nag-review. Oy, welcome to Sex! Ang pangit pakinggan. Oy, welcome to Sex. Sila kayo, wala namang nanonood nito eh. Wala na, tsaka 100 lang nanonood nito. Tsaka di naman to graded. Oo nga, hindi tayo sure. Ang mga opinyon at kwento sa podcast na ito ay mula sa amin, mga pagod pero chika ready na host at guest. Hindi to galing sa ospital, sa HR o sa kung sinong consultant. Walang medical advice dito, bes. Puro tawa, hugot at konting realizations lang. Introduce yourselves. I think I had 29 lang pala. Mag-29 na po kasi ngayong August. Okay. Advance happy birthday naman dyan. Ikaw? Kimberly Mendoza po, 24. Okay. Hindi ba labag sa loob niyong pumunta dito? Pinilit po. Kung saan ito nakatingin? Pinilit to. Hindi, ano yan? Kusang loob. Kusang loob. Kusang loob. Blink twice. Kinig daw. If you like me, blink twice. O saan tayo matatagpuan? Sa YouTube, Spotify, at saka Facebook po. Ano nga Shift hanapin? and Chika Hands started. Yan. O, like nyo na kami. And follow. Tsaka, Subscribe. share nyo na din sa mga tropa nating tropa nyo walang magawa. For this afternoon, syempre medyo dapat makabuluhan yung pag-uusapan natin ngayon. So, ang topic natin ay smash or pass. Joke lang. Ano ba topic natin ngayon? Ano? Yung kasi Kaya naman tayo. Lapit ka sa microphone mo para... Malapit ang gusto. Dapat kasi itututok mo. Itutok mo. Ayun. ibig sabihin, tayo matagal na tayong graduate eh. Anong year ka nag-graduate? 2016. So, matagal na. Ngayon, may kasama yung makasama natin. Recent mga Recent graduates. Okay. Mag-i-intern pa lang. So, kakamustahin natin sila. Kung Kamusta Yung ba? experiences nila. Okay lang ba kayo? Kung kamusta kayong... Kung parang siguro magko-compare tayo ng notes. Kung kamusta yung sa atin nung pinagdaanan nating pag-med school at saka yung pinagdaan nating clerkship, ganyan. Versus dun sa kanilang pinagdaan ng med school na, which is, kailan kayo nag-start ng med school? 2021. Ayun, 22. So, super recent. Kasi, kagaya niyan, 2021 after post-pandemic na niyan. medyo pababa pa lang yung kaso. From bano pa yung Pilipinas to medyo semi-bano na lang yung Pilipinas. Medyo nakapag-vaccine na kasi tayo. No? Naghalo-halo na yung CQ, CQ, GCQ, ECQ, lahat na. Naalam. EQ. Nakakapakapana ng Pilipinas na bano tayo dun sa part na yun. Revise nga natin. Tsaka yun sila. Pero kamusta after nyo makuha yung MD? Alam mo, parang hindi pa rin po mag-sink in. Saksa ko sa liim nga. Hindi, pero before tayo dun sa paano nyo kayo ba talaga bang gusto nyo mag-med? Ako, Dok, ay gusto ko talaga mag-med. Kasi nung una po ay, ang sabi sa akin ng kuya ay mag-medtech po ako. Kasi daw kapag medtech yung aking pre-med, may fallback kapag hindi gusto mag-med. Sabi ko, gusto ko talagang mag-med. So, doon ako sa parang wala akong ibang choice kundi mag-med school. So, med bio ako. Med bio. Yun yung... Parang state program ata. Yun, parang imbis na parang ganyan din yung isa sa kong kapatid, parang yung 4th year niya, kasabay ng 1st year med, parang ganun? Or... Parang after 3 years, Doc, mag-graduate na ako. Tapos 1st year med. Nag-marcha ka pa nun as med bio or wala na? Online yung aking So, nag-online ba? Online marcha yan. Okay. Pero at least, parang marcha pa rin yan. Ikaw, Doc. Ako po ay never ko naging childhood dream po maging... Never. Ano naisipan mo? Anong childhood dream mo? Ilang year po ako, 5 years. 5 years ako nag-work po as pharmacist. Pharmacist. Tapos nag-open ng UBSE, parang opportunity. Tapos nag-try lang ako. Nakapasok po. Tapos ngayon mag-i-intern na siya. Oo. Ngayon, na-imagine mo. To God's purpose. Ayun. Hindi ka church ko yun. Pero yun nga. Pero hindi ka naman nagsisisi. Hindi naman. Not a single day in your life. Talaga? 20 times. 30 times a day?
Dok, hindi siya single time eh. 20 times po siya Oo. 20 times a day siya iniisip na, totoo nga ba to? Kasi ito, childhood. Dream niya. Oo. Ito, Childhood dog, parang ano lang. Yun talaga yung gusto mo. High school dream. High school dream. sige. Teenage dream pala. Teenage dream. Katy Perry? So, ito naman, never, tinry lang. Kumbaga parang testingin ko nga kung it will fit me. And Ikaw I'll ba, fit. ano ka ga? Ano ko? Gusto mo talagang mag-doktor ka? Oo nga, di ba? Dati pa naman, talagang bata pa ako, ang gusto, pag tinatanong ako ng mga kamag-anak ko, Dalawa gusto lang mong, yun, di ba? anong gusto mong maging paglaki mo? Aha. Gusto ko pong maging doktor Gusto mo kasi... maging kanya? At naging kanya Ano na. nga ka? At naging akin. Hindi ko din alam. Pero ako ba talaga, parang... Pakatakot mo! Hindi, parang ako talaga, gusto ko talaga yung gusto yun na talaga yung natanim sa isip ko na magdo-doktor ako. At Diba? inaani mo naman siya ngayon. Oo. Oo. Araruhin mo. Ikaw naman. Ikaw. Ito mga hindi. Oo. Siya hindi. Ikaw, oo, alam ko. Oo. Wala na. Okay na. Wala mo na akong choice eh. Oo. Kasi this one, tama yun. Kasi, I can't believe na lumalabas sa bibig ko ngayon yung salitang nung panahon namin. Kasi dati tayo yung sinasabihan. Dati kasi kami binubugbog ng ganun na consultants na. Dati kami. Dati kami, ganyan. Tapos kami nauutangan, ano ba yan? O di kayo. O di kayo, Ngayon, no? kami The na yung best. nasabi na, anong time namin? Because, medyo significant kasi yung differences ng... Yung generation. Generation gap talaga siya ngayon eh. So, yun yung explore natin ngayong hapon na to. O, ano bang tanong ko sa kanila? Kung bibigyan kayo ng chance i-describe yung med school or yung med journey. Kala ko yung po. Gusto mo ba? Nako! Pag-uwi ng tanong. Wag na! Okay, sige. Tapos? Kung bibigyan kayo ng chance i-describe yung med journey nyo in 3 emojis, anong gagamitin yung emoji? Yan. Wet. Ba't ganun? Ay, sorry. Teary-eyed. Teary-eyed. Itaas mo yung mic! Teary-eyed na cute. Teary-eyed na cute. Parang si... Ayan, parang may happy tears. Ano ba yung parang paawa effect na? Parang, ano ginagawa ko sa buhay ko? Parang love and hate relationship. Okay. Bakit love and hate? Bakit love muna? Bakit love? Kasi minsan parang, parang sa isip mo, I am born for this. Parang I am for the service of the Filipino Philippines. people. ABS-CBN. Mabalik na sila. Malapit na sila ma-reinstate. Okay. 20 times na inisip mo bakit? Oo nga eh. So yung kanya, isang emoji lang ba yung tama? Tatlo. Oo, salin na Alternate. ikaw. Ikaw. Akin dok ay yung yung... Bawal ang talong ha? Oo. yung sinisipon. Bakit? Sinisipon. Hindi gawa ng ako sa akin din ng med school dok. Oo, ikaw naman. Oo. Wait, mag-isip ako. Teary-eyed. Iyak na lang. Iyak mo na. Parang evolution yan ito ha. Parang Pokemon talaga ito ha. Sa pa-evolve ha. Teary-eyed sa Sumiya. Kaya nga, patatlo makagulo. Yung sobrang iyak. Ba't parang palungkot ng palungkot yung journey? Tears of joy. Yung hirap-hirap ka na. Ngayon kasi, sipin mo, sa paiyak na sa graduate. Graduate. Tears of joy. Ikaw, Joy. Ikaw, ano pa ang dalawa mong emoji? Bukod sa sinisipon, baka yung may lagnat na yung masunod. Yung may sumong thermometer. Ano dok, yung emoji na kape. Kape. Dahil... Hindi na ako nagkakape dati. Nung nag-med nga daw Kasi siya. yung nag-med, parang hindi na kaya ng isang araw na wala. Happy na dumadaloy sa'yo. Parang Okay. ganun. Maisip lang. Totoo yun. Kasi yung... Oo. Parang naging essential na din talaga sa pag-med. Mula pag-med, nagkakape ka ba? Ikaw? Pero tumigil na ako ngayon nga. Gawa Kasi nga, nagka-GERD na. nga. Oo. Nakita ko sa Facebook yun. Alin? Yung mga true flex daw pag 30 years old pataas ka ay Ano? wala kang maintenance.
Wala kang O gout. kaya cholesterol levels mo. Wala kang gout. Hindi kayo na-acid. Hindi na sakit ang likod mo. Wala sa kitalikod mo. Oo, yun. Ganun. So sa ngayon, parang nadala natin. Yung kanya, naging Kape. coffee drinker, coffee lover, whatsoever. Tapos biglang nadala niya ngayon. Tama naman. O, anong pa tatlong emoji Hindi mo? pa siya nakapag-isip. Ikaw. Although, hindi tayo na maglagay. Kasi tear. Yung ay, umiiyak. Pwede gano'n, multo na. Tumagos na siya. Oh, yun sa'yo. Yun sa'yo. Yung ano, yung kabaong mo. Bakit naman? Alam mo yung na-expect ko? Hospital sana man lang. Wala eh. Oh. Hindi, bakit ganun? Bakit ano? Ba't ka ba? Wow. Kasi, i-feel ko sana, sabihin niya, ano, kasi patay na patay ako sa med. Yan! Ganda. Wala na yung namatay. Ayun. Ah, it's worth dying for. Oh! Yung mga naisip dyan, magpapay, naririnig niyo ba itong dalawa? Kaya nga. Oh, ano pa? Ano pang tanong mo sa kanila? Ano ba ba? Ano na lang yung... Bago natin sila bombahin ng mga totoong tanong natin. Ano kasi ito eh? Appetizer ko eh. Appetizer ko eh. Anong team song ng Med Journey? Yan. Yan. Ano ba yan? Dapat kasi binigay sa amin yung questions. Sorry. Sa akin kasi gento. Sa inyo, kung iisip ka ng... Team song. In a heartbeat. O, in a heartbeat. Ano yung kantang pumasok. Kasi tapos na kayong apat na taon eh. Di ba? Ano, parang may naisip sa akin. Oh, Backline. Pakala mo yung kay, Mami Oliver. Oh, tahimik lang sa akin. Ano sa'yo? Backline daw. Backline talaga yun sa'yo? Hindi, Nakita ko lang kasi yung video niya. KIV, Duckline. No, yung Miley I Cyrus. can almost... Oh, it's gonna be another mountain. Oh. Kala ko wrecking ball eh. Yung lyrics. Hindi natawa ko doon sa wrecking ball. Pagdating mo sa ER, I can't like to run! Epoxy yung buong ER. Can't like to run! Ayun, team song mo. Ikaw, anong team song mo? Ikaw. Medlife to Ay, wala pa. Makalay ka virgin na naman yan. Hindi na Wala ka akong virgin maisip sana. na ng... Med school mo. Mamaya, pass muna. Sige. Ano to, inuman? Ikaw. Inuman? Sige, kay Kim. Ito, Duckline. Ito ang sa'yo. Dibidibidap. Bakit naman ako tarat-tarat? Napaka-inspirational. Hindi, buti na awat mo. Payak na ako eh. Talaga, buong tarat-tarat. Oo, tumugin yung kanta. Maganda. Ba't buong tarat-tarat? Seryoso na daw. Wala daw. Yun yung ano pumasok sa isip ko. Naisip niya. Yung kumbaga parang ganun talaga minsan sa med school eh. Pagka may tinanong ka ng consultant, ang natunog sa isip mo ay yung Buong tarat-tarat. boom tarat. Yung penguin. Hindi pala the Taylor Swift ko rin. Oh, yan. Nagpalit. Ano? Ano, yung lonely. Long live no the country. Pang-release yun eh. Imamay din yun. Ano yun? Pagpasok mo dun sa pag-graduation niya. Long live. Yan. Ganda. Antayin ko Pick up that pang gano'n. Oh, yun. Pero ano yun? Ano bang tawag dito? Iba-iba kasi tayo ng med journey. Iba-iba. Kasi this one, they are products of a state university. Huwag na natin pangalanan, syempre. Online. Hybrid naman. Inabot nyo naman yung Ay, oo, nag-face-to-face naman kayo. Oo. Second year. Pero yung buong first year nyo, yun talagang online talaga yan. Isang beses lang kami nag-face-to-face talk nung first ano. Ano mga challenges nun? Yung matapigos. Natilaok na. Matapig ko yung cam. So, inaanto kayo? Off-cam naman. Tunay na pasok kayo o Naka-on lang. Ano, gawin na lang natin. Pros and cons na lang. Yan. Na nasa online setup. Ang pros doc ay hindi siya takaw sa oras. Yung parang wala ng travel time pa kung sa bahay. Pagkagising mo, it is what it is. Oo. Okay. Naliligo pa kayo bago mag-klase? Depende na. Pag maulan, hindi na. Depende sa prof. Naliligo kayo? Meron ba kasi doc na nagpapaon ka? Akala ko mo, ha? Papaon
Hindi pa ako naging prof nung ano eh. Wala ka ba? Wala pa ako. Sila ano pa lang noon? Sila si Doc Fritz. The man, the myth, the legend, Doc Buenaflor. Yan. Oo. Hi, sir. Hi, sir. Si sir, listener natin yan. Kada upload, nakakinig talaga. Tsaka may comment yan. Oo. Kada episode may comment yan. Nako-comment talaga yan. Buenaflor. Dr. Fritz Buenaflor, kayo po ang ano namin. Sensei! Bakit? Sensei namin siya. Hindi, ano nga, bukod dun sa, ganyan, walang travel time, walang, ano pang pros, no? Pwede namin i-record, tapos balikan namin yung mga lectures. Ngayon kasi bawal Kasi na. hindi po alam ng mga prof namin. Hindi, since na-experience nyo parehas, anong mas preferred nyo, yung face-to-face o yung online? Yung face-to-face for example. Mas, tingin nyo ba, mas maraming natututunan sa face-to-face? Oo, parang prasado kang makinig. Agad. Will show it on your phone. Parang may nakatulong pala. Hindi ko pwede matulog. Akala ko pa naman. Ako kasi parang nung sinabi niya, Parang, face-to-face po. Talaga? As a face-to-face prof myself. Kasi parang pursado kong makinig. Ganun? Anong subject yung nahirapan kayo nung online? Anatomy. Anatomy po. Kasi online. Wala po kami. Hindi po kami ever nakahawak ng Cadaver. Gusto mo? Ay, joke. Sana daw Nung first year, kasi tayo nun cadaver talaga. Oo. Wala po kami nag-aaral. Yung ano lang, yung parang app na. Yung ngayon ba, Bachi, doon sa school na pinagtuturuan yun, may cadaver na? Hindi, 3D kami dun eh. Ay, sus. Oo. Anatomage kami dun eh. Wow, so siya. Pero nung time namin, ito na, di ba? Sabi ko sa'yo, ito na yung difference. Nung time namin, you'll have to dissect the cadaver properly. Kasi paano ko, ba't namin sinasabing properly? If you don't, Yung money. pag nag-practical si Doc, tapos may pinin siya na ugat, identify the nerve. ano yun? Hindi kasi, hindi kasi pagka yung sa, ito, pag yung sa online, bawa yung sa digital, madali mo siyang ma-identify. Clear siya. Sobrang delineated talaga itong muscle na to, ito yung cut na ganyan. Pero pagka yung sa, cadaver, Diyos ko, parang lahok-lahok na siya talaga. Ano pa, bukod pa yung paggamit na gamit na yung cadaver, yung hindi mo na ma-identify yung ugat. Kasi, Tanda mo pa yung cadaver mo nung med ka? iba. Talaga? Ikaw? Sa amin kasi parang maraming cadaver yun. Parang siguro mga 10 to 15 groups kami. So, Grabe, ang lasal, grabe. tapos parang mga ganun, Animo. 10 to 15 cadavers yun. Kasi sa amin sa Perps. Joke lang. Oo. Si Buknoy yung pangalan nun sa amin. Pinangalanan namin yung sa amin, si Buknoy. May buta siya dito. Binaril siya. Wala lang, yun lang. Tapos yun na yung cadaver ko all throughout. Nung una. Per group din kayo or buong batch nyo? Per group. Oh. So kailangan, for example, magkakagrupo tayo. Pagtulong-tulungan nating i-dissect yan. Ilabas natin lahat ng muscle niyan. Ganun. Tsaka kasi bibigay sila sa inyo na ganyan lang siya. Kayo yung magsiskin nun. Kayo ang magbubukas talaga ng yung Sa Fatima, di ba? madami din siya, pero, Fatima represent. madami siya, pero, tas by group, pero kailangan namin ikutin lahat. Okay. Kasi, pag Iba-iba nga yung nag-moving itsura. exam, Oo. pagka lumipad na kami kasi sa cadaver, Kasi ang hindi moving- namin ma-identify dun sa Kasi hindi isa. namin kilala yung kabilang... Lugi kasi may yung kabilang group namin, ang inaangal nila, Thunderbolts na daw yung bangkay nila. So parang ang hirap na daw i-dissect. Unlike dun sa amin ngayon kay Buknoy na medyo sari-sariwa pa, medyo bata-bata pa na. Yun yung downside. Di na nila naranasan yun kasi nga first year nila pure online na. And that is anong bata dito? Siguro sa akin, pros and cons. Pros, tama naman yun sila na you don't wake up early. Diba? You get to study at your own pace, at your own time. Sa bahay, sa comfort ng iyong bahay. Ang downside lang naman, for example, resident na kayo, pag nakakita kayo ng, ugat talaga, hindi ko lang paano dissect to. Properly dissecting the parts of this one. Hopefully, naturo naman nung nag-clerkship na eh. So, nakapag-rotate na kayo siguro sa mga, may na-experience naman na kayong yun. Mamaya i-deal natin yung difference ng clerkship. dati at Oo, ngayon. dati at ngayon. Tatanong pa natin sa kanila. Ano pa ba? Yung mga, yung sa cons, ano kaya? Cons. Yun, sobrang comfortable naman.
Nakatulog na siya. Oh yeah, kasi too much comfort. Ano ba sabi niya? Too much comfort. Di pala too much love will kill you. Dati too much love will kill you eh. Too much comfort pala. Too much, kumbaga parang pros, comfortable ka. Pros, consequence, too much comfortable ka naman, masyado na sa bahay ka. Siguro sobrang nagiging lenient ka na. Ano yung naging pinaka-challenging sa'yo, Ivy, na nasa too comfortable yung... Yun nga, katabi po kasi yung kamat. So, anytime, parang pwede akong mag-off cam. Tapos hindi naman alam ng prof na. Hindi ka nakikinig. So, pag inantok ako, Borlogs ka ngayon. Ganun. Tapos may iwan ako sa JP, sabihin nila, uy, mag-out ka na. Ay. Kasi hindi alam na tapos yung klase. Anong subject yun? Bawal sabihin. Ito naman? Bakit ang freak? Hindi, ibiblip na lang ni Stephen. Anong subject yun? Hindi rin mo paano kasi si Dr. sa huli. Okay! Okay na! Okay! Ilan lang subjects nun eh? Kasi si Dr. may activity siya sa dulo. So parang... Hindi kayo makatulog. So, hindi kay Doc Fritz. Okay. Sa ibang doctors. So yun yung pros and cons ng online setup when it comes to... Pero tingin nyo, mas marami ba kayong natututo? Madali lang bang, halimbawa sa mga exams? Tingin nyo? Kasi kung parang magiging self-study period mo na siya eh. So, tingin nyo ba nalabas or nagre-reflect siya sa exams ninyo? Kung yung nagiging practice nung pagka-online? Kasi ba yung mga iba, halimbawa, kagaya niya, bawa nakatulog siya, tapos ang mindset niya, babawiin ko na lang ng, siguro Sabado, mag-aral ako ng di ba? Okay. So, kung iba, bawiin nyo yung itinulog yung sa klase. Ano quiz? Hindi yung natatempt pag-open notes. Mahirap. Dahil, ano ginagawa? Never sabihin. Ano po yung naka-on Naka-on cam. Pagka may quiz. May second device po. Parang sa LMS, kasi sa residents, ganun kami magpa-exam ngayon ng national exam eh. Dati, ito na naman, nung time namin, pupunta kami lahat ng UST, all family medicine residents in the Philippines. We go to UST and take the national exam. Sama-sama kami dyan. Lahat ng FM residents. So nakikita ko yung mga chicks. Joke lang. Nakikita ko yung mga residente. UP, UST, etc. Ngayon, we do use the LMS. Yung ganun din yung setup. Parang online platform siya na exam, quiz. Yun nga, may 2 device yun. Hindi naman natin yung 2 device. Online. Oo, hindi. 1 device lang nun. Kaso, proctor natin sa hotel lang. Ganun. Enmat kasi namin nun. Enmat kasi namin si UST. Oo nga. UST. Parang enmat ko lang sa UP. Oo, kaya nga. O yun yung, although, it's accessible kahit saan. Pwede mong, di ba, kahit saan pwede kang mag-exam. Di ba, kailangan mo lang mabilis na internet. You just have to set up your device. Yun lang naman, yun lang. Kaya lang, yung downside nga is that it gives you too much comfort. Kaya, sometimes, natitempt ka na, hindi mangopya ha, matulog. Yung nangyayari dyan. Pang... Yung mga embarrassing moments din ng med school. Yan, maganda to. Tipong lupa, kainin mo na ako. Yung hindi mo makakalimutan, kahit nitong clerkship na nagdaan, ano yung pinaka nakakahiyang dumaan na nakakahiyang moment sa inyo? Wala? Sana all. Di ba na recall? Or dumating ba sa puntong gano'n na may namamahiya pa ba ngayon? Parang bullying, ganyan. Oo. Nangyayari pa ba yan? Power trip. Hindi na po masyado yan. Parang hindi na, parang wala naman ano. Careful. Kasi ngayon, dude, careful na sila dun sa tinatawag na, not only that, yung mental health kinemerot ngayon. Kaya, careful na sila dyan sa mga power tripping. Sino yung sila? Yan. Hindi kasi ngayon, ano ba? Ang hirap din i-navigate niyan. Nagiging universal problem talaga ngayon that ang daming hindi nagde-decide mag-go into residency or ang daming nasa mid-residency bigla na lang magko-quit. Yung worst niyan is med student because of bullying, quote-unquote, or ano ba, too much embarrassment, nagko-quit talaga sila. Yung parang pressure na dapat may ganitong expectations na dapat ma-meet, tapos pag hindi na-meet, syempre,
parang feeling nila katapusan na lahat. O di ba kaya nga nagkaroon ng yung... pag hindi pwede, ikat na lang natin to. Saan ba resident yun? Resident yun? Oo, di ba? Parang may balitaan nga ako. Oo. Parang because of too much bullying. Nga daw na ganun. Wala nang ganun yan. Sa batch nyo? Sa clerkship po, kasi baka po sa residence. Sa mga residents doon, nakikita na. Sa inyo? Nakikita nyo? Yung mga consultant. Kasi madami po. Yung mga consultant kasi parang hangit lang kami sa kanila. Well, oo. Well... Mas okay din sa akin kaysa natanongin mo ko. Pag nakikita nyo yun, natatakot kayo na mag-residency? Or does it affect you right now? Opo, parang, ay, hindi na ako. Sige. Parang ngayon po talaga yung tumataktok na rotation kasi ganun yung mga tao. Oo, sige, tanong. Parang na-discourage na kayo. So, ano yung pinaka-draining na rotation sa inyo? Yun na. Sa kanya yung IM doon. Kasi yung first mo. Gawa lang yun po yung aking first rotation, tapos naabutan kami nung 24 hours pa. Almost, May 24 hours pa. Yung abutan 24 hours ang duty ng clerk. Tapos, As relieved or... Hanggang 12 yun. diretso mo lang 5 hours. 34, di dapat 36. 36. 36 hours, okay. Tapos nagbaba ng memo si APMC na 12 hours. naawa sa inyo. Kaya kami yung namin. Oh, shout out sa mga... Shout out. Eh. duty. Kami na po yung nakaabot ng gano'n na, tapos ang next rotation namin ay surgery. Sa surgery po ay... Walang gano'n. On duty 106 hours din. Yung dalawang IM tsaka surgery lang yung may gano'n. It's draining physically, Kim. Mentally, hindi naman. Lahat na po ma-drain. Lahat na pwede ma-drain. Bakit mentally? Gawa doon yung sobrang parang na-overwhelm. Workload. Kasi sobrang dami. Oh, sabi mo nga kanina, they are the lowest form of animal in the kingdom. Sa bagay, kasi tama naman yung sinabi niya, parang mas gusto ko na lang na, sige, parang hangin kami kaysa tanungin mo ako kaysa utusan mo ako ng marami. Kasi di ba yan yung tipong pagod na pagod ka, uutusan ka, tapos tatanungin ka, from ka. Oo. Di ba yung parang... Mag-8-8 na lang ako doon. No, kaya ko to eh. Kaya lang gawin ko. Oo. Na-experience natin yung ang bini-VS natin, ilan. Tapos pag audit, tatanungin kami nila. Oo. Sige po, wala na lang ako, invisible na lang po. Never ka nang hula ng vital signs. Yung totoo. Hindi to. Oh. Wala makalaot ako. Ganda. Walang nangungula ng vital signs. Wala talaga. Ha? Hindi. Wala doon. Wala Honest doon. kami. Oo. Hindi ako kasi crazy na nag-call up. Akala ko. Woo! Ito ata ang episode na Make It or Break It, ha? Paano nila masasabi? Parang Doc, minsan ay pinuntahan pala nila yung patient. Sinabi niya. Hindi. Paano nahuhuli? Dok, expired din ng 4 a.m. May BS ng 6 a.m. Saan ang galing tong BP nito ng alas 6 sa umaga? Na-expired nung 4 a.m. Hindi, kasi, ano ba tag dito? When we talk about draining rotation, tama yung sabi ni Joy, kailangan it's not only physically. Kasi, being a doctor is physically draining na. Aminin na natin yan, kahit 12 oras lang yung duty nyo. Which differs from our era. Kasi, noon, 36-8, 36-8, 36-8 yun lang buhay namin nun. From clerkship, internship, down hanggang residency, yun na. So ngayon nga, sabi ni Ivy kanina, naawa ng konti sa kanila. Si APMC. So that's why, duty status ay 12. 12 hours. 12 hours na lang. Parang 16 din to kasi may from pa po kinabukasan. Anong thoughts nyo dun? Is it favorable on your end or do you wanna experience what we experienced nung Nalaspag. na punit? Kung sa rotation, kasi nung sa amin, 24 pa po, hindi ba binabago? Okay lang sa akin kasi depende OB. Nung sa kanila po kasi IM surgery. Depende sa rotation kung ano yung... Parang depende po sa... Okay lang mga Doc na mag-24 hours, basta wala ng duty kinabukasan. Yung parang as relieved ka. Hindi ko po kasi yung rotation na gano'n. Kasi yung iba po ay after mo ng 24 hours, mag-OPD ka.
Oo nga. Inabot natin yun eh. Oo. Inabot namin yun. Kung nag-history ka, tulog ka na. Yung pasyente mo nakatingin sa'yo. Ako nag-auscultate, yung stethoscope, di nakakabit sa tenga ko. Sabi ko yung nga malalim. Susunod ka ng order. So, Oo. Yung itsura talaga yung pagmulat mo, ay, ano na to, chart Oo. ko. Tapos nakatingin sa'yo. Parang ganun, tapos palit na palit yung letra. Hindi mo mabasa. Alam mo, hindi ko makalimutan. Ka-duty ko to eh, dati. Nagpadala ako ng admitting slip. Tapos antok pala ako nung pinadala ko yung admitting slip. Tapos napirmahan na nung nurse sa loob. Bumalik na sa ER, Doc. Ano daw po kami? Ha? Ano yan? Sino nagbigay nito? Kayo po. Ay, hindi po kayo admit. Hindi ko alam kung ba't ako nagbigay ng admitting slip. Guys, sobrang pagod. Parang siguro kaya na ano ng EPMC na dapat lesser hours na talaga. Hindi ka na rin kasi functioning. For me, tama din naman yun. Kasi if we are following the format of the United States, sa amin kasi sa... joke lang. Sa amin kasi sa Taisan. Sa amin kasi sa Taisan. Ayun. Pag sinusunod natin yan, if we are going to apply universal healthcare here in the Philippines, we should also be applying everything that they're doing sa United States. So if sa akin personally, agree naman ako sa ginawa ng APMC doon sa part na yun na per duty 8 hours pero duty 12 hours. Problem, hindi pa yan ma-apply sa residency. Kasi alam mo bakit? Not all doctors are willing to go to residency because of what you're experiencing. Kasi nga yung schedules. So ngayon, kung kapos sa residente, kulang yung duty. Wala nang mabawasan yung oras. Talaga. Pero as much as possible, kami, ginagawa namin balance. Ayaw namin ng masyadong gulpe. Ayaw din naman namin ng walang duty. Sa gitna lang. Di ba nakikita na agad natin yung changes sa kanila? Ano pang gusto nating malaman sa kanila? Meron ba kayong mga, halimbawa, mga med school mate na akala nyo totoo? Oo nga. Or proven yung totoo? Or proven meron na hindi. Fake pala. Na busted ang myth na yun. Ano yung mga... Ano ba tawag doon? Mga bago kayo mag-duty, hindi nyo alam kung totoo o hindi, na napatunayan yung totoo pala. Oo, narinig nyo lang. Sabi na ganito, ganito daw, ganito. Halimbawa, bawal daw magpulang panty. Bawal kumain ng Jollibee, man. So, hindi na lang siya nag-panty. Pablip na. Ano yan? Ano yung pag binati mo yung duty? Na tahimik. Tahimik ngayon. Totoo yan. Nangyari yan sa inyo. Ano naman yung mga hindi pala totoo? Kasi bago kami po magsimula ng clerkship, nagtatanong kami na kung yung stent na gagamitin namin mamahalin. Ganyan. Kasi nabalita nga, nangunguha daw yung mga residente. Ganyan. Nangunguha daw kayo! Grabe kaya! Ano po yung sinasabi namin? Nawala pa ng stent. Pero myth lang siya. Tapos ako ng clerkship. Buhay naman. Akala ko, tapos ako ng clerkship? Oo. Binalik naman. yung residente na nangunguha ng lips. Sino ka man? Ang ganda. Ginuna yan, sumasama reputasyon natin. Ang ganda. Hindi kasi, myth pala siya, Doc. Hindi pala residente namumuha. Consultant pala. Clerk pala. Clerk pala. Ano po ako yung nandok ng mga box Philippines. Wala daw yung mga halik na Kaya nakataling mo lang talaga ng pangalan mo yun. Tsaka Bible verse. Tsaka may picture mo yung litman. Ballpen look ay... No. Pinababayaan nyo na. Nawalan ka na ba ng ballpen? Okay na go. Ano naman sa'yo? Bibili na lang po ako ng tig-space naman. HP kasi yun. Nawala ka ba na acroball, ganyan? Hindi ko binibigay. Oo nga. Ano nang nawala sa'yo? Sa clerkship? Dignidad. Will to live. Dignidad. Doc, the will is strong but the flesh is weak eh. Ano nang nawala sa'yo? Gamit to. Gamit? Wala nawala sa'yo. Ano pang nawawala sa'yo kung di gamit? Yung iba, wala ng jowa. Pero hindi na wala ang jowa. Hindi nawala. Clerkship pa lang yun. Uy, relax. Ito kasi pasensya na.
pasensya na kayo. Ito kasi ka. Wala naman. May sinasabi sa'yo. Ano sinasabi mo? Wala, ikaw. Di ba may ka-duty kayong ibang school? Wala ka naka-fling doon? Wala. Wala. Pero ano yun, para sa inyo? Ano ba yan? Blip na lang natin. Cut na lang natin. Patay tayo na. Pero para sa inyo, is that true na... Ano ba? Kasi noon time namin, ewan ko nag-apply sa inyo, na kailangan matibay ang relasyon nyo bago kayo. Syndrome. Intern syndrome daw. Na parang kahit gano'n daw katibay ang relasyon nyo, matcha-challenge daw siya pag nag-internship. Lalo ba yung magkahiwalay na internship program? Or hindi. Kahit magkasama? Kahit magkasama yan, bachi. Wala kayong nabalitaan na gano'n? Yung... sige. Okay. May mga nag-break na mga interns. So that's a yes. Siyempre. So may mga nag-break. Yun na nga sabi ko sa hindi ka. Pero kayong dalawa, both of you guys are in a relationship. So yung sa kanya. Yung sa'yo ay co-intern mo. Kinakabahan ka? Yun Boss! Matibay ang pundasyon nito, boss. Shout out sa mga bossing. Antibay ng pundasyon nito. Hindi kayo magka-group or... CFD, pero hindi po kami magka-group. Anong gusto mo? Ayun, mas gusto mo magka-group kayo. Ang downside kasi niyan, kasi yung misis ko ka-group ko eh. Hindi kayo magka-duty? Hindi kami magka-duty. Clerkship, internship. Hindi, kasi magkakaiba kayo ng duty. So minsan yung asawa ko pre. Oo, ganun. Makikita kami, na lang. Pre ako from siya or baliktad, ganun. Ikaw, yung jowa mo ay non-showbiz. Pabor sa'yo yan. Parang mas okay. Gano'n na ba kayo katagal ng jowa mo? Hindi nga daw alam ng kuya niya. Sabi niya kanina. Hindi, okay lang yan. I-brief na lang namin. Hindi. Hindi, pero pabor ka sa kung halimbawa ibang tao asking for a friend. Mas okay. Para sa mas okay. Oo nga. POV. Point of vagina. Public na lang nun siguro. Kaya mo na? Sabagay. Okay lang yan. Sige, kaya mo na. Ano pang gusto natin malaman sa kanila? Sa exciting part na ba tayo? Wala pa, Wala ba? Ano pa bang... Di kasi, yun nga, nandun na din naman tayo sa duty. Okay, kasi, ano bang tawag dito? Sige. Pero magbili mo lang sa internship na hospital. Anong criteria? Kayo po ba pumili or... Yung pagpapamamatch. Ano pong consideration? Ako kasi yung malapit. Kung saan yung malapit, tapos... Siyempre, ang goal mo doon is kung halimbawa, ako kasi ang napili ko noon ng internship ko is kung saan ako makakapag-aral for board exam. So, isipin mo kung... Parang ka naniniwala, no? Kasi diba, may mga... Studios ka, di ba? Oo, studios. Oo. Sige. Studio type A. Sige na. Tapos. Di yun nga. Ang pipiliin nyo is, depende sa inyo kung saan kayo magta-thrive. Kasi may mga estudyante or mga students na kaya nila ng yung kahit maraming pasyente. Kasi i-consider nyo yun kung halimbawa pagod ka sa duty para makapag-aral sa gabi. So, kung kung pipili kayo ng internship program, I think okay kung doon kayo sa may review, siguro yung sakto lang yung cases kasi para sa akin mas madali yung matatandaan talaga if actual cases kaysa yung babasahin nyo sa libro. Tapos, syempre kung nandun yung mga friends mo, I think din yun. Kasi kung lilipat ka ng ibang, halimbawa na ikaw lang mag-isa, parang ang hirap, another adjustment period yun. I think yun yung mga pwede kong masabing tips. Ikaw, anong papayo mo sa kanila? Saan kasi, yung mga in-apply, kasi nag-reply yung nag-accept yung isa. Parang pasok ako dun sa dalawa. Mas nauna yung... For context, sa Lasal ka nag-internship.
sa veterans ka nag-internship. Okay. Nung yung veterans kasi malapit sa amin. Kasi Valenzuela ako na, Fatima Valenzuela. So logistics is a factor talaga? Oo, tapos okay. parang magdadrive lang ako punta doon. Okay. Plus, may stipend kasi kami. Okay. Pero din talaga umuwi, no? Naman. Okay. So yun. Tapos gusto ko rin sana dun sa government hospital. Kasi dun ako unang nag-rotate. Tapos marami talagang cases dun. Okay. Dun ako nabatak sa skills. Kaso sabi ko, yun nga sabi ni Doc Ses, kung magre-review ka, okay lang naman. Kaso pagod ka na kasi. Pagka ganun. Although pag nag-boards ka naman, minsan nakakatulong din yung cases. Pero yun nga lang, pagod ka. So parang sa akin, although gusto kong, buti na lang late siya nag-accept. Parang blessing in disguise. Parang siguro God's will, gano'n. Parang nung sa veterans kasi, sakto lang yung cases, hindi gano'n toxic, hindi naman din gano'n ka-benign. Tapos yun, tapos nga, may stipend. So mababait yung mga tanda. Parang sa pera na uwi Di ba? Nakikita din nga. Kasi wala kami, Wala kang sweldo. stipend doon. Dati nung time namin, 2K per month. Tapos meron kaming emails, pag-duty, tapos 12 hours din kami. Saka matutok yung mga residents doon or mga consultant. Magturo-turo. Okay. Yung kasi ang record ko sa residency ay legendary. Hindi, legend, di ba? Yung nangyari sa akin ng residency. It's a legendary thing sa department natin. Nung internship, it was also a legendary thing. Half of my internship came from Batangas Medical Center. I-blip na lang natin yan. Half of my internship came from that hospital. So I stayed in that hospital, a government hospital, for 6 months. And then, mid-internship, Lumipat ka. tumransfer ako to... Kasi hindi ako makaaral dyan. Kasi sobrang daming patients. So what I did is, ang ginawa ko, lahat ng skills na pwede kong kuhanin, ulit, sa dami ng IV insertion dyan, sa dami ng Foley catheter, sa dami ng suturing, sa dami ng lahat ng skills na pwede mong matutunan, at ipapagawa sa'yo talaga ng residente, kinuha ko talaga yan nung internship ko. Now, nung tingin ko, okay na ako doon at hindi pa ako nakakabuklat ng kahit isang libro or mga previous handouts ng isang sikat na review center. Yun, nagpa-transfer ako. Pero yun, sariling sikap ko. Pumunta ako ng APMC, nagpa-release ako, kumuha ako ng letter dun sa government hospital, release letter, tapos parang free agent ako ngayon. Tapos punta ako dun sa private hospital kung saan ako tapos ng internship ko. I finished it at Perpetual Health Medical Center. Tapos yung 6 months remaining, sinigurado ko talagang balanse yung kaso, pero makakaaral ako. Because, that's very important. Internship, hindi ka na dapat pagod sa skills. Hindi. You are, siguro sa akin last few months of your internship, you're already starting to read. Not to memorize, but to bring back the reflex of reading. Oo. Kasi internship, hindi ka clerk na mabigat yung trabaho. Hindi ka din naman residenteng mabigat yung responsibilidad. Kasi may nakataya ng lisensya. You're just a witty intern in between. Pero, pag hindi mo siya inaral the last few months, I'm telling you, you'll have a hard time bringing back that reading reflex. Kasi ang pagbabasa, it's a muscle memory din yan. Pag hindi mo siya nagagawa on a regular, consistent basis, hindi mo makukuha yung momentum mo sa pag-aaral. Kasi tatamadin ka. Pag nandun ka sa point na, hindi, saka na to. Masyado pang maaga. At this point, masyado pang maaga. Kaya sinasabi ko lagi dun sa mga babagong papasok ng internship, first few months of your internship, skills. O kaya, enjoyin mo lang na, may MD na ako after my name. Parang ganon. Wear it appropriately. Pero, yung last few months, medyo take it seriously na. Na parang basa-basa na ako. Going back to, kasi alam mo kung anong mahirap? Ewan ko sa akin, sa inyo. Sa akin, nahihirapan ako sa, basic medical courses. Basics ang mahirap. Anatomy, physiology, yun doon din ako nahirapan dati. Kasi yung clinicals mo, lagi nyo siyang maalala.
madali mo siyang matandaan kasi nga sa rotation, halimbawa, nag-rotate ka sa IM, nag-rotate ka sa surgery, OB. So, yung lahat ng mga dinidiscuss pagka umaten kayo ng mga adcon, yun na yun. Nandun na yun. Plus, again, the reason why we're doing duty is to build the reflex. Pag naging clinical eye, once you already have that clinical eye, tapos sinupplement mo ng basa, so, titibay ngayon sa utak mo na, for example, pneumonia, alam mo na sa sarili mo, in and out of pneumonia. Alam mo na yan sa sarili mo. Ngayon, ang mahirap niyan, bumalik ngayon sa rate-limiting enzyme. Diba? Yun ang mahirap ngayon dyan. It's a microbe. Cycle. Ayan ang mahirap ngayon dyan. Renin, angiotensin, aldosterone system. Patay tayo dyan. Yung mga UGGA. Diba? Ayan ang mahirap ngayon. Pharmacy, MOA. Yes. Yan, Diyos ko. Tsaka yun, yung pag sa amin kasi nung sa veterans, may in-house kami nung mga siguro last few months. May in-house kami na, hindi naman siya ganun ka-intense, pero nag-start na sila ng mga basic, review. Kasi may mga parang sa isang exam. hall, nagdi-discuss na sila. So, bago ka pumasok nung talagang review nyo, at least kahit paano may refresh ng konti na yung utak. Pero ngayong clerkship, ngayong natapos niyo yung medical school, how do you deal with difficulties? Stress. How did you handle it? Yung stress ng med school lang. Yung ito. Sama mo pati clerkship. Ito, habang clerkship, halimbawa. Kumain ka ng kumain. Okay, ikaw. 50. Baseline ko to 50, 51. So, kain din. Kain din. Stress eating. Both of you, yun yung parang stress relievers. Aside from eating, so, kumbaga parang if there is a stress sa med school / hanggang clerkship, hinahandle nyo yan by eating. So, parang coping mechanism ang tawag doon. Di ba? Pero, nag-cross talaga sa utak nyo na, dumating ba sa utak nyo na, ano bang ginagawa ko? Mag-quit na lang kaya ako? Madami beses. Okay. Anong pumipigil? Anong Pick ko ng clerkship ko. naisip mo na agad na ayaw mo na. Oo, kasi first. Kasi ngayon. Sa ER ng IM. Sa ballroom. Anong nag-hold back sa'yo? Ano yung nagpigil sa'yo na mag-quit? Parang I go back to my ways. Bakit ko na? Ang ganda nun Go back to my ways. Pang reels yun Stephen, pang reels yun. Ikaw, bakit mo, or nag-consider ka bang, kasabi mo kanina, 20 times ka muntik mag-quit Naging 22. Hindi ko alam nung time ko na clerkship parang sa kalag na hindi ko na sabihin yung rotation, pero dun talaga ito parang sobrang breakdown ako weekly. Parang hindi ko rin alam ba't ako naiyo. Hindi ko na ayaw pag-uwi ng dorm. Pero anong nag-hold back sa'yo? Sinabi mo na I can count. Hindi nalayo mo na. Kasi that is a Gen Z's approach to stress. Ngayon kasi parang napapansin natin parang pag konting stress, do you use the social media to post na ay naku, ano ba naman to? Pero may wala bang ganun sa inyo? Wala. Sa GC. Kasi dati, hindi naman namin pwedeng sabihin na hindi kami nag-complain ever. Kasi sabi nga namin, life of a doctor is very stressful talaga. Kahit anong specialty mo, even if you're a general practitioner, ibaba kita sa clerkship, ibaba kita sa internship, it is very draining, it is very stressful. Siguro kanya-kanya lang talaga tayo ng way to cope it up. Tama yun, friends sa GC. Kami nun, personal naming parang dark humor yung sabi. Pero that's very important. Pero ngayon, with what you're seeing, anong specialty ang gusto nyong kunin? Or mag-residency ba yun? Let's start with that question. Do you plan to go to residency after passing the boards? Internship, Kasi sa viewers and listeners namin, after pong makagraduate ng medicine, may isang taon pa po sila. Yun yung pagdadaanan nila ngayon. 1 year na internship. Malaman yun Ano ba yun? Pa-check up ka na kaya. Okay yun Ilang linggo na yan mag-buha? Okay to Ngayon lang.
Ayun, so 1 year silang mag-undergo ng internship. Yun po yung tawag dyan. They are incoming interns. And then after that, they're gonna take the boards and then they're gonna decide if, number 1, are you gonna go to residency? Oo. O sige, after nung return, do you plan to go to residency? What specialty do you have in mind? Yeah. Really, med? Bakit naman? Ito. Abutan ng kape to. Para, tsaka mamon. Ang ganda. Kaya pala. Oo, kaya pala. Pero, di ba lagi ko sinasabi sa inyo naman gusto ko mag-comment, pero nung mag-surgery ako parang Gusto mo? ortho, sabi ko, ortho. Naisip ko ay parang ang tagal ng ortho. Ilang years ba? Ortho 5? 6. Ang tagal. Tapos yun, tapos nung nag-comment na ako parang ako'y ginising ng total na, yan yung dahilan kung ba't gusto mong mag-comment nung nakasalumuha ko yung mga consultants, kung nung na-observe ko paano nila tratuhin yung patients, parang yun. Kaya nga pala talaga gusto ko mag-comment kasi ito yung dahilan. Ikaw, Ivy. Ikaw, Ivy. Pwede ibalik ko po sa inyo. Kasi hanggang ngayon, parang wala ka po. Okay to, i-welcome mo na kami. Sa ano? Welcome to. Wala, tama. Mag-boards ka ba agad? Record. Tanong ko lang kung gano'n din yung kalalagyan niyo or internship or internship na talaga. Okay, makakamit ako. Ako actually, wala talaga akong plano mag-residency. Di ba? Parang paulit-ulit ko lang sinasabi. Dati kasi, nung after ko, wala talaga akong plano. Ang plano ko lang nun before I mag-retainer ako sa company, moonlight. Kasi iniisip ko training, tagal-tagal naman yun. Tapos parang yun. Tapos wala din akong gusto. Usually ang gusto ko talaga nun, patho. Kaso, parang ayoko pala. Hindi kasi naisip ko, ang dami palang basahin. Yung mga ganun. Kasi di ba pag patho, parang super bookish, kailangan ganun. Pero hili ko talaga, gusto ko yung nagsaslice ng specimen. Gutom ka na ba? Nung college, yung pre-med ko, meron kaming experience na gano'n, yung nagsaslice, tas nagsustaining, may gano'n kasi kami nun. Tapos parang natuwa ako yung mga spectrometry, mga ganyan-ganyan. Ganda. Alam mo spelling nun? Basta yun. Okay. Oo, sa bagay. Oo nga. Ayun. Tapos parang, yung pagka-FM ko talaga is parang by chance lang. Na parang sabi, may open doon ng FM. Kung gusto mong mag-FM, sabi pa sa akin, walang ginagawa FM doon. It's a scam. Sabi sa akin, walang ginagawa FM doon. Ano lang, nagre-refill lang ng meds ng employees. Tapos wala kayong ER, ang pasyente nyo lang sa... pumasok ka. Pag 5 patients lang, ang dami-dami na yun. Sabi sa akin ganun, talaga ba? Ay siya, sige, apply ako. Mag-apply siya, nagbago ako rin. Everything ako. $200 talaga. Sa ER, 40, 60? Diyos ka naman. Kami magkabatch eh. Sabi ko, hala, saan na yung refill? Refill ka ng chart. Ayun, ano naman, kung ang tanong nyo kung family talaga ang gusto ko nun, talagang hindi. Pero nung pumasok ko na FM yun, minahal ko na ang FM. Kasi parang naging, yun na rin, parang, okay, maganda naman siya. Oo, nakilala mo ako eh. Ikaw. Ako hindi talaga siya FM. Kasi surgery ulo. Esrod to eh. Kasi, Princess sa surgery. first love ko talaga surgery. Even before. Nursing pa lang ako. Nursing student pa lang ako. So, talaga ay surgery. Parang, ano pa nga nun cancer, PA pa nga. Cancer surgery. Ganon. On-call. On-call surgery. Kaso ay hindi kaya ng katawan. Parang, kaya ko pa siya mentally. Pero medyo sumusuko na din. Kasi mahirap siya. Pero nag-enjoy ako. Ang problema lang kasi, hindi kaya ng katawan ko na. So parang... Yung demands ng surgery. Oo. So yun. Tapos nung... Parang nakatagal naman ako nung first year doon.
Tapos, nung hindi na talaga kaya, nagsabi na ako sa parents ko. Tapos, inisip ko talaga siya na kung magre-residency ka pa. Kung magre-residency pa ako, tapos ano yung kukunin ko, na hindi magagawa ko yung nagtatahe, na yung mga procedures, kahit simple procedures. Kasi gusto ko sa kanya nagtatahe, mga ganyan. Kung mag-uubi ako, parang ganun din. Demanding din yun. So, parang, ano kaya pwede? So, FAMED, yun. Kasi pwede lahat. Kasi pwede mong gawin lahat. From womb to tomb. Yan. So, yung... Ganda. Womb to tomb. Laman sa ilong, ha? Ang ganda, ang ganda. Sige. Hindi yun. Sabi ko, okay, mag-family ako. Kasi kahit pa paano, kahit office procedure siya, tapos kahit saan ka kasi ilagay as family medicine, pwede ka. Pwede ka mag-OPD, pwede ka mag-inpatient, pwede ka mag-ER. Kasi ngayon, nasa ER ako. Ang ginagawa ko, pag kami mga VA, mga accidents, tatahi din ako. Yun, so, yun naman. Actually, yun naman talaga yung purpose ng internship. Kaya kayo nagro-rotate ulit. Kasi sa clerkship, i-explore nyo yan. Explore nyo lahat kung ano mga ginagawa, ganyan. Pero pagdating ng internship, medyo hindi na yan ganun ka... Yung kailangan, yung kagaya lang sa clerkship na ang bigat ng ina-expect sa inyo. So, pag internship, dyan nyo i-explore na, ito ba gusto ko ba to? Or ayoko ba to? Kasi nung internship, dun ko na laman na ayoko ng OB, ayoko ng mga cutting. Yun. So, dun ko na-eliminate ko na agad yun. Tapos na ayoko pala ng mga bata. Maingay. Okay, ayoko ng pedyak. Di ba ganun? Kaya alam na namin sa'yo. Oo, hindi na ako kailangan magsagot nito eh. Ang priority ko talaga, kumbaga parang ang nasa top 3 list ko nun is yung mga walang pasyente. Ano ba? Yung, as in, walang patient interaction. Radio. As in, isip ko, anis, tulog kasi yung mga pasyente. Tama. Diba? So, konti lang interaction. Mo ng pangalan, ganyan-ganyan. Tapos konting interview, ganyan-ganyan. So, yung top 3 residency training na gusto ko, yun. Yung mga wala masyadong patient interaction. Pero ending, FAMED, sobrang... Nasagad sa patient interaction, di ba? Oo. As an introvert. As an introvert. Ang hirap. Introvert. Ano na introvert? So, yung goal, yun yung pinaka-goal nyo sa internship kung gusto nyo ma-explore yung mga ayaw nyo at saka gusto nyo sa residency. Kung gusto nyo magpunta into residency training. Pero kung hindi naman, okay lang din kung may iba kayong gusto. Gusto mo maging housewife lang. Oo. Pero yung mga ano nga ba yung mga, ang tawag to? OCMED. Di ba? Pero under pa din ng PEFP yun eh. Pero kumbaga, usually Zero in sa companies sila? lang. Companies, as in doon lang sila, as in company doctors sila doon. Tsaka yung pagiging mga safety officer, yun di ba? Yeah. Sa OCMED yun. At least, doon lang talaga yung ano nila, yung mga makikita nilang cases doon is more on sa mga companies. Kasi baka hindi nila alam, the Philippine College of Occupational Medicine is under the Philippine Academy as well as the Philippine College of Emergency Medicine. They are under... Di ba yung bagong specialty na associate sa FP, yung sa UP, yung kung gusto nyo yung... Forensics. Parang 2 years ba? So after mo mag-FM and you wanna go to forensic medicine, it's a subspecialty already. Sila sa UP, parang 2 years yan. 2 years. Din siya. Addiction medicine, forensic medicine, sports medicine, palliative, geriatrics, toxicology. Dami. Oo, kasi siya, ulat sa Paul FM na talaga. FM talaga. Baliktad sa akin. I tried to disprove my calling as a family medicine specialist in the future. Nung med school pa lang ako, zero in ako. I wanna be a family medicine specialist. So regardless of the negative comments about the specialty, and there are a lot of, marami ka maririnig. Oo, I still pushed. Oo, kasi I really want to, number one, I'm a yapper kasi. I wanna talk to people from all ages. Gusto ko talaga na higipag-usap, as well as I gusto ko mabuting-ting. Gusto ko nagtatahi ng a little bit, ganyan. At isa pa, kukunin ko yung practice nga ng tatay ko. So, panalo ako doon. So, but I tried to disprove my calling. If you will know my history in residency, ay, nako talaga. Sagad sa buto ang nangyari sa akin noon. I went
Oo, madali namang malaman yan. Punta ka lang doon sa office namin doon eh. I tried to go to other paths, but the calling is very, very strong. The jersey that I want to wear for the rest of my life until I hang that jersey is family medicine talaga. Ayun. So, thank you sa pag-invite sa podcast. Sinong blip na lang ulit. Papablip na. Dami na i-blip ni Steven. Sabi ni Steven. Ang dumi ng episode. Makakaba pala nung i-review ko. Yan. Ano naririnig niyong... Pwede din Rans, pwedeng sabi nila nag-enjoy ako dito. Or mga... Parang puro stress lang. Paano? Usually po, after na, nagkukwit na. Biglang na lang. Paanong stress? Anong mga nasasabi nila? Parang aligid ka lagi pag dadating mo yung mga kasulatan. Parang may... Kayo ba, nafe-feel nyo din yun na aligaga kayo pag may, halimbawa, resident or... Kasi kayo works. So, pag may dumadating na residents... Grabe naman! Oo naman. Ano bang pinaka-wild mong inutos nun sa clerk? Nung residente tayo? Ito sa clerk eh. Ikaw? Wala, hindi rin ako maupo. Ang natatanong ko ay, kasi sila rin yung Parang siguro ako, yung mga papadala ko lang sa office, yung mga ganun lang. Alam mo, pakuha naman ng logbook. Alimbawa, Doc, punta lang po ako saglit ng 7-Eleven. Saan ka punta? 7-Eleven, pabiling kape. Pabiling kape. Ganon, nangyari sa inyo yan? Hindi, on the way, alam mo ba? Mas malala. Ano pinabili sa lechon? Tapos walang padalang pera. Pero yun, ito, kasi sabi nyo nga kanina, you've heard a lot of konting stress, quit. Ano ba yung worst na narinig mo ng mga resident? Worst. Parang namamahiya. Nakakita kayo nito, first hand? Or kayo naka-experience. Senior to junior. Yeah. Pag naririnig nyo yun, or kapag nakikita nyo yun, na-dishearten kayong mag-residency? Pag ano daw ay matik-roll out na yun. Ang ganda. Ginawang differential daw yung boses. Maganda. Bakit hindi naman sa ibang institution mag-residency? Ay nako, hirap kasi yun eh. Parang sa iba lang din. Kasi ano ba, kaya namin yan, I think, nadidig because kung mapapansin nyo, it's a universal problem na parang not all doctors now Wants to go to residency. But there are some naman who tried tapos hindi pa nakakalahati. Oo. Konting mas stress, nagkukwit. Nangyayari naman talaga yan. Yun yung reality ng training ngayon. Oo. Talagang nahihirapan yung mga residents. You know what? Ito, very recent lang to. May nakausap akong general practitioner sa gym. Kausap ko siya sa gym. Tapos tinanong ko sa kanya. Sabi ko, what are your plans? Hindi, GP na siya ngayon eh. So, nag-iisip. Sabi niya, residency daw is not for her. Babae siya eh. Sabi, tinanong ko kung bakit. Tapos sinabi nga niya, I wanna enjoy life because na-stress ako nung medicine. Na-stress ako ng clerkship. Tapos tinanong ko, sabi ko, anong med ka? Pandemic na nun. Mid-pandemya. Doon daw sila na-shift into online setup. Tapos eventually, yung clerkship nila is not that mabigat. Parang parang salitan, hybrid, and then face-to-face, etc. Ganyan. Tapos, ngayon daw, gusto niya na lang daw enjoyin yung buhay. I want to enjoy life, experience life, etc. Can't blame her. Kaya lang, ito yung downside. For me lang naman, ito yung downside niyan. Na parang na yung healthcare ng Pilipinas pag ganyan. Oo nga eh. Diba? Wala nang specialist yan. Sooner or later. Ngayon, nagsisiksika naman tayo ngayon sa primary care. The problem is, yung pasyente pa din yung magsasuffer. For example, you wanna go to primary care. You wanna embrace primary care. Hindi ka able. For example, hindi ka able kasi nakakita ako ng ganyan. A doctor who prescribed, nothing against, I've just experienced
a prescription, a prednisone, 20 milligram once a day, 3 months yung prescription. Oo, sino nag-suffer? Yung patient, yung family. No, because of hindi ko naman masabing, siguro nakaligtaan lang kung gaano katagal ka dapat mag-prescribe. Kasi nga, you wanna experience, gusto ayoko na mahirapan, Dok. Gusto ko, ma-enjoy na lang yung buhay ko. Problem is, ang magsasuffer niyan, in the end, in the long run, yung healthcare system ng Pilipinas. No wonder ngayon, nga ang healthcare system natin because not everyone wants to be a specialist. Oo. Yung mga specialist naman natin ngayon, hindi naman forever young. Nakikita na din naman natin yan. Ito yun. So, parang nagkausap din kami ng kapatid ko na specialist. Like, kumusta yung trainees nyo? Tinatanong ko. Kasi syempre, din siya. Sabi niya, naku, ate, yan naming nag-quit. Sabi niya, parang, wala na yata mag-aalaga sa atin. Nakita niya yan? Wala na yata mag-aalaga sa atin ng specialist. Kasi lahat na sila ayaw na nilang mag-training. Parang ganun. Parang sabi sa akin ng kapatid ko, siguro ate, tayo na lang din mag-aalaga sa atin. Refer ko sarili ko sa'yo. Order ko, gawa ko. Kaya ako lang kung hindi na nakakapag-practice. Kaya ako sa SATDX. So parang wala nang gusto magpunta sa residency dahil ayaw nila nung training. Which is, di ba? Oo. Tingin nyo, factor yung naka-affect yung parang mode of parang clerkship kayo na half-half or lang kayo, hybrid online. Factor kaya yun? Feeling ko daw, kasi parang online fatigue. May kasama online fatigue. Kasi hindi naman natin sasabihin na dahil weak sila eh. Parang dahil ba kulang sa exposure, dahil hindi nila naranasan yung 24 hours. Hindi ko sure eh. Ikaw, tingin mo, from yung mode nyo ng online noong first year, naka-affect yun sa, or yung ibang med student, kayo na mag-represent ng mga nag-online. Do you think that, being exposed to online or that setup is a factor kung bakit medyo yung mga tao ayaw nang mag-go to residency? Ay mahirapan in the sense. Okay. Tingin nyo? Yung sa amin po, kasi yung amin naman ay lectures and all sa med school. Pero parang, tingin ko mas important po yung exposure mo in clerkship. Kasi yung iba po, di ba, umabot ng pandemic. So, hindi nila nabutan po yung face-to-face mismo na clerkship. Yun nga po yung mas mahalaga. Kasi hindi nila sa actual na. Ang ganda ng sinabi ni Ivy. You have to experience the hardship of a full clerkship para somewhat you have an idea kung ano yung pagdadaanan ng resident. Kasi pagka blind ka nga na pumasok ng residency, magugulat ka talaga na, ay, ganito pala residency. Kasi nakita ko, meron kasing mga intern clerkship, not all. Meron kasing mga clerkship done online, full online. Hindi ko nilalahat 'yon. Kaya kasi meron kaming resident ngayon dun sa institution namin na produkto siya ng clerkship na online, pero she is really willing to undergo the hardship of residency. At hanggang ngayon, she's binubuhat niyang maigi yung mga core residents niya. Pero some naman, because yun nga, yung clerkship ay online, so pagka na-expose ka sa real world scenario, nagugulat nga. Tas konting ayaw na. Pero, syempre, decision naman nila yun. May mga tao talaga kasi na mahirap yung coping or talagang nagsa-struggle talaga. So, siguro, I think, kanya-kanyang way sa tao na din. Kumbaga parang, nasa end user na ito. And we go back dun sa statement ni Kim kanina na it will always go back to your why. Bakit mo ba ginagawa to? Why do you wanna suffer? Totoo naman. Why do you wanna sacrifice? Why do you wanna suffer? Why do you wanna serve? Why do you wanna treat? Bakit mo ginagawa to? Sige. Sa kanila naman siguro, no? Sinabahan ako eh. Nasaan yung stand nyo when it comes to mental health? So, tingin nyo ba
nagiging excuse na lang siya. Hindi naman sa ini-invalidate natin kasi yung mental health is important. Nagiging excuse na lang ba siya or sa tingin nyo ba nagiging enabler na yung mga city consultants, training officers kapag nagsobrang lean, lahat pinagbigyan? Hindi naman. Hindi. Kasi biniwala natin kasi sobrang laking pathologic na yung nagiging nangyayari ngayon sa training. Kasi hindi lang isang department ang nakaka-experience ng mga nagpupit. Hindi lang isang department, hindi lang isang institution ang nakakaranas ng walang aplikante. Napapaisip kami bakit? Oo nga, bakit? Yes. Kasi dati ang daming gusto mag-ganito, mag-ganyan. Tapos ngayon parang lahat ayaw na. Dati kasi, I'll die for my spot. I'll pay my spot. I'll sacrifice for my spot. Dati talaga, halimbawa 4 spots lang, pero ang applicants nyo 10. Oo. Kung may backer kami. Oo. I'll fight for my spot. Hindi mo ako mapapaalis dyan. Nung time na yun. Ngayon, it's very easy for them to dump it. So, anong tingin niyo dun sa... Narinig ako, ang papanak ko, mapagpit sila. Oo nga, nangyayari yan eh. Oo. Ganun? Ayaw niyo po kaming pagbigyan? Magkupit na lang po kami. Anong tingin niyo dun sa mental health? Sinasabi ni Doc. Or kayo baka Enlighten us. Oo nga. Pipit na ako. For me, kasi yung ang nakikita ko po ay parang madaming tao na yung hindi sila takot mag-speak up sa kanila regarding if meron silang nararamdaman sa kanilang mental. Parang, dati kasi parang tabu na pag sinabi mo may problema ka sa isip mo, ganyan, parang sabihin, ay baliw ka, ganyan. Ngayon kasi parang yung mga tao is hindi na sila takot mag-speak up kasi parang marami na rin nakakaranas ng gano'n. Parang nakaka-relate sila ng gano'n. So parang, parang siguro, hindi naman, parang Tao to. parang more vocal na sila sa feelings nila. Parang feelings nila. So parang, yun yung nagiging. anong nga tawag doon? Assertive. Opinionated. Hindi, parang assertive. Oh, yeah. Assertive. Yung kung ano yung gusto ko. Yeah. I'll do it. Para tayo naglalaban ng Webster's Dictionary dito. Antonyms, synonyms. Grabe naman. Sige. For you, Ivy, when is it weaponizing? Hindi, parang on the contrary po. Kung iisipin lang po natin, kung talagang iniisip din ng mga consultants and other na nagte-train, yung mga tinetrain nila, bakit marami, kung iniisip nila yung mental health nila, bakit po marami pa rin nagkukwit? Pero kasi there are institutions na ginagawa naman lahat ng parang hindi compromise, pero bakit may mga nagkukwit pa din? Is it user-dependent ba siya or institutional? Parang computer, parang machine. Hindi kasi, kaya ako naman natanong yan. Kasi sabi nga ni Doc Joy kanina, sa mga training officers, when is it too enabling for the resident? Kasi ako, wag naman sobrang nasusunod sila. Pero wag din naman sobrang sakal naman. Kasi, mental health nga. Kaya lang, yun nga, sometimes kasi, ang question ko sa sarili ko, when is it weaponizing against the consultant? Parang the lines are blurred na minsan. Oo. Na parang, ang hindi ko talaga makalimutan dyan is, I've received a resignation letter personally stating na I'm not happy anymore. Nung time niyo doon, pwede po kayo ganun letter. Like, Hindi. Mag-mic ka na naman. Ito na naman. Hindi. Hindi po, Your Honor. Hindi kasi, nasanay kasi kami na, Gawa muna bago Hindi, minsan reklamo muna, pero ginagawa. Parang ganon. Tapos hindi kasi kami, parang hindi pong, bakit kasi kami bumali ng, Yun yung difference. Wala silang takot. Have you heard of the saying na yung familiarity breeds contempt? I think that's true. That's why there should always be a line that separates, or the boundary that's very important between the resident and the consultant. Because if they're too familiar to you, sometimes they, hindi maiwasan yun. Tayo din eh. If we are too familiar sa isang tao, you sometimes cross the line. Pero, dapat the boundary is not fear
whatsoever, it should be respect talaga. Tingin mo? Enlightened naman yung, kagaya sa atin, ibinabago kasi namin yung ganun, yung parang takot lagi ang estudyante. Kasi, yun na nga, may mga institution na they try to compromise, they try to communicate with residents. Pero bakit may mga residents pa din na parang, ano ba yun? Ito kasi millennials point of view. Ito Gen Z's point of view. Saan pa ba mali? May generation gap natin na nangyayari. Since nung kayo siguro, nung residents kayo, yung mga consultants nyo, hindi masyadong maluwag sa inyo, ganun. So parang mas may takot kayo sa kanila. Tapos ngayon, since experience nila kayo na yung consultants, mas maluwag kayo, parang iniisip nyo siguro na ayaw na mag-experience sa mga susunod na residents yung naranasan namin. So parang yung takot ng residents ngayon, parang less na Kita mo na may natutunan tayong panibago. At least ngayon medyo hindi kasi ito from a Gen Z. From another perspective. Ano to? From other generation to. Kasi parang nag-step back tayo para makita kung ano talaga yung... Totoo. Tingnan natin yung bigger picture. Yeah. Root cause analysis. Hindi, pero totoo yun. Kasi at this point, sa mga viewers and listeners namin, at least ngayon, nabibigyan natin ng konting kalinawan kung ano yung nagiging gap between the universal problem, I think. Ngayon, buti na lang, gines natin itong mga ito. Kaya nga. Pero meron yung ibang ano ba? Ayusin mo. Ibang tao to. Tao. Kaya today? Kaya today to? Pero sa dulo ng dila mo? Labas mo nga. Ayun, so thank you so much Kim and Ivy for gracing us your afternoon instead na nasa bahay lang kahit nag-aaral. Kasi sipag mo itong mga tuwi. Graduating nga. Oo, graduating nga. Congratulations in advance as you are going to receive that medical doctor after your name. Sarap niyan. Pero sabi nga, di ba, ni Uncle Ben, with great power Comes great responsibilities. No, thank you so much. Pasalamatan. Thank you for enlightening us. Oh, thank you for time. Sa pag-share ng inyong point of view. Yes. POV. That's very At least important. na-compare natin. Kaya nga, Yun yung matagal na natin. Bakit ba? Oo. Ang dami. Mag-guest ulit kayo sa amin pero as licensed physicians. Next Tapos Ang tanong namin nun, mag-quit ka na ba? Hindi naman. Hindi, tapos di syempre magiging ito as licensed physician, no? Papizza naman kayo. No, thank you so much for being with us ngayong hapon na to. Sana naman nag-enjoy kayo, sana may natutunan kayo. Muntik na kaming mag-invite sa podcast ni Doc Ivy. Maganda. So ngayon, dako tayo sa last segment ng ating podcast. Ito ang Sex Tips! So, ang gagawin natin dito, magbibigay tayo ng medical advice nang wala na nating elaboration sa mga viewers and listeners natin. For example, maghugas po kayo ng kamay, okay na yan. Hindi mo na kailangan elaborate. Ikaw, may sex tips ka ba ngayong hapon na to? Wala ka pang... Sa tagal natin nagkwentuhan, wala ka. Ikaw, Wachi, ikaw naman. Sa akin ay... medical advice. Yan. Ina-advise. Pwede din yung advice. Sex. Ikaw, pwede rin naman. Pwede rin naman yan. Ikaw na. Parang don't invalidate others. Paano ko palalabanan? English na naman. Hindi, ang sa akin, normal lang. Ganun. Ito pwede mong lubelan. Sige. Excited ako dito. Sige. Ganyan gusto ko. Pinapasa mo sa akin. Sige. Ang sa akin, sex tips ay smoking kills. As well as e-cigarette. Ang ganda. So, kompleto na. Ulitin natin na para maganda. Ang sa akin ay smoking kills. E-cigarette 2. Wow! Pwede. Diba? Anong advice sa mga listeners natin? Maganda. Pwede. Oo. Ayan. Ganda. Pwede bang i-rinse yun? Ganda. Remember why you started. Tapos papasok yung Taylor Swift niya. Ikaw. Anong spelling muna ng sex nito?
Alam mo. Wag sa amin, doon, no? Diba? Kaya sundan pagka English, diba? Go. Baka mamaya keep off the grass lang yan sa'yo, Tama. Oo, okay na to. Maganda. Baka may seryoso ka nga. Ano? Babad na babad. Tama, bakasyon nga kayo. Tama. Babad na daw sa dito. Yan, so marami. Baka may, yun na yun? Ayan na, ito na. Why you started and who you started. Ganda. Remember why you started and who you started. Pwedeng ipatato, Dito yung isa, dito yung isa. Daddy, tapusin na ito bago pa tayo napunta kay Mami Oni. So again, if you are enjoying this podcast, you can catch us on Spotify and YouTube. Kung di nyo alam mga hanapin nyo, we are Shift Ends, Chikahan Started. This is a new episode every Saturday. Kung di namin magawang every Saturday, every Sunday, naglalabas kami on Spotify. And kasi pag live, alam mo na may mga technical difficulties, di naman may iwasan yan. We wanna give a special shout out sa mga listeners namin, specifically dun sa pediatrician na avid fan natin, Dr. John Vic De Chavez, anak ni Dr. De Chavez. So lagi siya nakikinig sa atin. Maraming salamat. Shout out also to Bright Hub for always having us, and of course our editor, our cameraman, our all-around guy, Sir Stephen. Maraming salamat. Pwede niyo i-follow yung yung account niya. Ano nga siya? Stephen Kalingasan. Tama ba? Hindi kaya. Sino yun? Basta, post namin din sa ilalim. Kaya nga. Baka may shoutout kayo. Saan? Bini, kabahan na kayo. Bini, babad na to. Pinag-bibrip na si Daddy. Pinag-bibrip na niya si sige, pwede naman. Sige, go. Nag-friendship pa kami, nabuo kami yung friendship ng circle bigla. Nag-barangay kami. Okay. Bara babes. Bara babes. Shout out daw, Bara babes. Ikaw, wala kang... Shout out sa'yo. Ano pa naman? Nico! Doc Nico. Wala bang dyan? Babad na daw siya. Kita mo talaga yung generational change talaga no? Ganda talaga. So, Bara babes, parang wala lang sa kanila. Parang ako yun. Nico, mag-brief ka na daw. Bara babes and Nico, shout out sa inyo. Babad na to. Ayun. Ikaw, wala ka bang shout out? Yung ano mo? Manong ula. Si Neneng K pala to. Hindi si Neneng B. Kaya nga So I hope you're enjoying the podcast. Paki-share na lang, paki-like, and of course, paki-hit yung notification bell para updated ka sa sex happening. Ayun. With that, my name is Doc Pao. I'm Doc Ses. And I'm Dr. And this is Sex. Chicken! Bye-bye! Thank you.